Paano nga ba ako nag-apply dito sa Hungary? Okay, sa video na ito, gusto ko lang na i-share, ikwento yung aking mga naranasan sa aking pag-a-apply papunta dito sa Hungary. Okay, kaya kung gusto nyong malaman, pwede nyong panoorin itong video na ito mula umpisa hanggang sa matapos. Okay, para na din magkaroon kayo ng konting idea, lalo na yung mga first timer na nag-a-apply papunta sa abroad, at yung mga dapat na ihanda bago mag-apply papunta sa agency. Okay, so sana makatulong itong video na ito para sa inyong lahat. Okay, paano nga ba ako nag-apply dito sa Hungary? Okay, June 26, 2025, nag-apply ako, send ng email sa agency. Paulit-ulit mag-send ng email habang nagbabantay sa tiyo namin sa ospital na nagdadialysis. Nakita ko lang sa comment section yun, hiring, at sinubukan ko mag-email ng aking resume kasi meron doon nag-comment sa isang post at sinabi niya na subukan mag-apply kahit na overage na. Kaya ganun yan ginawa ko. Sinubukan ko na mag-email kasi sa requirements kasi pagka nag-a-apply may age limit kasi yun Kahit na ex-abroad ka na, marami kang experience, may mga agency kasi na sumusunod talaga sa age requirements nila. Halimbawa, ang age requirement nila is 18 years old to 35 years old. Kaya ganun, ako overage na, kaya hindi na ako pwede. Pero may nag-comment doon, sabi niya subukan daw. Sabi niya pa nga never mind the age. Okay? Kaya nag-try ako, paulit-ulit ako nag-send ng email habang nagbabantay sa tiyo namin na nagdadialysis. Nandun kami sa ospital. Hating gabi na nun sa Pilipinas. Siguro mga nasa alauna na ng madaling araw yun. Nagdadialysis siya. Kaya nag-try ako, sinubukan kong mag-email, baka sakali, kahit na hindi pa na-update yung aking resume, try lang kasi katwiran ko, wala namang mawawala Kaya ganun lang ginawa ko. Paulit-ulit lang habang naghihintay ng matapos yung dialysis ng tiyo namin. Paulit-ulit nag-send ako ng email kasi dalawa yung doon yung open position na hiring, kaya nag-try ako. Okay, ganun lang yung una kong ginawa. July 4, 2025, online interview sa principal employer, Hungarian. Take note July 3, birthday ko. Wow, ang ganda ng regalo sa akin ni Papa God. Kasi after ng employer interview ay may email ako at pasado ako. Okay, so ganun lang mabilis yung naging response sa aking email. Nag-try ako mag-email, after ilang days lang nakatanggap ako nun ng ng email sa agency. Sabi nila ila-line up daw ako for employers interview. Ito nga yung principal employer namin, Hungarian. Kaya nung natanggap ko yung email, galing ako sa ospital, siyempre masaya ako kasi July 4 after nung birthday ko, kinabukasan interview, at natanggap ko yung resulta agad nung after ng siguro 5 hours yata after interview.
na pasado daw ako, kaya ganun. Kaya blessing, sabi ko nga, maraming salamat sa Panginoon at ang ganda ng regalo niya sa akin. Kaya sabi ko nga sa iba, huwag kayong mawawalan ng pag-asa kahit na kayo ay overage na. Basta pag may nakita kayong hiring, try nyo lang. I-try nyo lang mag-apply kahit na overage na kayo. Katulad ko, hindi na ako pasado sa age requirements nila, pero nag-try lang ako na mag-apply. Ayun, pumasa naman. Tapos sabi sa akin ng agency, i-ready ko raw yung aking mga requirements. May email na rin yun eh, kasama na ron nung nag-email na pasado ako. I-ready ko na yung mga requirements. Kaya ganun. Kaya payo ko lang sa iba, huwag kayong mawawala ng pag-asa kahit na overage na kayo. Try nyo lang. Wala namang mawawala eh. Malay nyo, kahit na overage na kayo, basta alam nyo naman na fit kayo dun sa ina-applyan yung trabaho at kayo naman ay may experience dun sa trabaho na ina-applyan nyo, baka sakali matanggap kayo, di ba? Ganun lang yung aking ginawa. Okay? July 7, 2025. Sign ng job offer, labor contract. Okay? So ang bilis Ang bilis ng process. July 4, interview sa principal employer sa Hungarian, yung employer namin. Tapos July 7, 2025, kaagad sign ng job offer, labor contract. Kaya sabi ko nga, swerte to at malaking pagkakataon to na makapagtrabaho sa Hungary. Kaya sabi ko nga, malaking blessing to na binigay sa akin ng ating Panginoon. So yun, mag-sign ng job offer, labor contract, nakalagay doon kung magkano yung sahod, ilang oras yung trabaho, accommodation, ano pa ba, yung free meals o yung pagkain, tapos bus service, papasok, pauwi ng trabaho, yung mga ganun. Kung ilang taon yung kontrata, ganun lang yung naging proseso nun pag sign ng job offer saka labor contract. Tapos briefing sa agency, tapos konting orientation kung kailan yung susunod na mga process. Ganun lang, simple lang. Kaya tiis-tiis lang, tiyaga-tiyaga. Siguro yun lang yung naging karanasan ko nun habang nag-a-apply papunta rito sa Hungary. Okay? July 15, 2025. Medical. Okay, ang bilis talaga ng proseso nun eh. After mag-sign ng labor contract, meron binigay sa amin na referral, medical na agad. Kaya lang, hindi ako nakapagpa-medical agad noon nung July 7. Kasi wala akong pera noon eh. Bali ang medical namin may 3,000 pesos yata yun. Hindi ko na matandaan kung magkano ang eksaktong halaga, Kasi wala akong pera noon. Tapos pamasahe pa papunta dun sa clinic na ni-refer sa amin ng agency. Siyempre, pamasahe papunta doon, pabalik, pauwi, yung mga ganun. Tapos pagkain din. Kaya naghintay pa ako ng ilang araw pa bago makapagpa-medical. Yung mga kasama ko, mga naging kabatch ko noon, nauna na sila na nagpa-medical. Okay? So, yun. Ang hirap, 'di ba? Pag wala kang pera, medyo made-delay yung process na gusto ko noon kasi wala akong pera, wala akong pambayad ng pa-medical, pamasahe.
Yung mga ganung bagay. Pero alam nyo, sa totoo lang, minsan maganda rin yung nade-delay eh. Yung katulad sa akin, maganda yung nangyari din kasi nakapag-prepare ako. Ano ba yung dapat kong gawin bago pumunta sa clinic, bago magpa-medical. Pero isa pa, ang maganda doon, sa awa ng Diyos, pasado naman ako sa medical, wala akong pending. O ibig sabihin, wala akong high blood, wala akong ibang tawag doon, yung dapat na inumin na gamot kasi maintenance, yung mga ganun. Wala ako lahat nun. Physically fit yung aking resulta. Kaya, yun lang. 'Di ba, katulad ng aking mga sinasabi sa mga nakaraan kong mga video, dapat ay ingatan nyo yung inyong mga sarili kapag nag-a-apply na kayo sa abroad at gusto nyo maging isang OFW. Dapat ingatan nyo yung sarili nyo, iwasan nyo na muna yung mga bawal, lalo na kung meron kayong maintenance na gamot na iniinom na, lalo na kung high blood kayo, kasi karamihan ganun eh, high blood eh, tapos may ECG pa, minsan may mga sakit na o diabetic, di ba, yung mga ganun. Swerte nga ako, wala akong maintenance, kaya blessing talaga. Kahit na sa edad kong ito, wala akong iniinom na maintenance na gamot. Physically fit pa rin talaga. Kaya yun lang yung may papayo ko, no? Ingatan nyo yung sarili nyo para hindi kayo bumagsak sa medical. Okay? Para hindi masayang yung gastos, yung pagod, yung hirap, di ba? Ingatan natin yung sarili natin pag tayo ay nag-a-apply na sa ibang bansa. Okay? July 16, 2025. Sign up for visa application. Okay? Bali, yung visa application ko, ano yun eh, nag-email yung agency. Sinend lang yun sa email ko. Online. Mag-sign ng visa application. Swerte nga, ganun eh, kasi nakatipid ng gastos yun, pamasahe. Kung pupunta pa sa Maynila, sa agency, magkano din yung magagastos yun sa pamasahe. So, ganun nga, no? Sinend sa email yung visa application. Ano ko lang, save ko sa, dinownload ko, save, tapos pinaprint. Sunundan ko lang yung process kung paano mag-sign ng visa application. Tapos, lag-attach na ko ng picture na pinirmahan, kung ano yung dapat pirmahan. Tapos, sino pa yung dapat pumirma doon. Kaya ganun. So, sa pag-sign ng visa application, dapat medyo ingatan nyo yung pagpipirma nyo kasi maselan, ano, yung ano nila, yung application nila pag sa visa, kasi ayaw nilang lumalagpas yung sulat doon sa box. May box kasi na maliit doon eh. Kaya dapat hindi lalagpas doon. Tsaka yung ginamit kong ballpen noon, ano eh, blue. Blue yung kulay, yun yung requirements nila. Okay? So maraming requirements, 'di ba? Hindi lang sa experience, sa edad, sa marami, 'di ba? Maraming requirements na kailangan, pati sa pagpirma, ballpen na ginamit. Isa rin sa requirements nila 'yon. So ganun lang yung naging process ko noon. Pagkatapos ko mag-medical, kinabukasan sinend na yung application for visa, no? Kaya ang bilis, sabi ko nga, swerte naman, ang bilis naman. Siguro urgent hiring to, kaya ganun. Okay? August and September 2025. Waiting for visa. Okay? So, after namin na mag-sign up ng visa application,
Ito nga, August and September, waiting naman ng visa. Tapos, hinihintay din yung kung kailan yung appointment sa Hungary Embassy. Kaya ganon, medyo matagal, no? Pero okay lang, kasama naman talaga sa proseso yun. Kailangan mahabang pasensya sa paghihintay. At higit sa lahat, yun, ganon, tiis, tiyaga. Kasama yun kasama sa proseso yun pag nag-apply papunta sa ibang bansa. Pero ganun pa man, swerte pa rin naman ako kasi hindi naman to gaano katagal. So, kung isipin ko nga, no, sabi ko nga sa sarili ko noon, nag-apply ako June, tapos July, August, September, ilang buwan lang ang paghihintay ko. Hindi katulad nung ako ay nag-apply, no, papunta sa South Korea. Matagal bago ako nakarating ng South Korea kasi ilang beses akong nag-exam. Matatandaan ko noon, no, na alala ko, 3 beses ako nag-exam noon EPS 9, EPS 10, bagsak ako noon EPS 11 ako pumasa. Kaya ganon, tapos ilang ang lumipas bago ako nagkaroon ng employer, 1 taon. So, kung ikukumpara ko yung pag-a-apply ko sa South Korea at dito sa Hungary, swerte pa rin ako dito sa Hungary kasi ang bilis ng proseso. Okay? Kaya iba talaga pagka nakaranas ka na ng ang tawag doon, yung mga pagsubok noon na mahirap, tapos sa susunod, kagaya nito, alam ko na kung paano harapin, o alam na yung mahirap kailangan relax lang, easy lang, yung mga ganung bagay. Okay? October 1, 2025, visa appearance stamping sa Hungary Embassy. Okay? So, ito na, no, lumabas yung resulta na kailangan na ako ay pumunta sa Hungary Embassy kasi naka-schedule ako para sa visa appearance stamping. Ibig sabihin, pupunta ako sa Hungary Embassy, pipirma ako doon, biometrics, tapos ididikit na o ilalagay sa passport ko yung visa. So, approve siya. Yun, no? Kaya blessing talaga na nangyari yun. Kasi minsan may nangyayari na de-deny yung mga application sa visa. Pero sa akin, pasado. Okay? Kaya sabi ko nga, maswerte ako kasi isa ako sa nabigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho sa Hungary kasi dahil sa mayroon akong visa o yung tinatawag na workers permit. Ano to guest worker permit, okay? So, yun na, no? October 1, visa appearance stamping namin. Pali ang naging proseso nun, saglit lang nag-sign kami doon, tapos nang sign biometrics, yung thumb mark, tapos yung facial scanning ba yun? Tapos pagkatapos nun, baba kami sa waiting area, naghintay muna kami, siguro wala pa yatang 1 oras yun, tinawag na ulit kami. Ando na, nilagay na yung namin, yung visa namin sa aming passport. Kaya siyempre masaya, 'di ba? Yun yung feeling nun, yung paghihintay na medyo matagal, nakakainip, 'di ba? Gaya ng sabi ko, pasensya lang, tiis lang, tiyaga lang. Dumating yung visa stamping namin noon. Lalagyan na yung passport ko, andun na yung visa. Yun, okay na. Masaya na. Okay, ganun lang.
October 10, 2025, Pre-Departure Orientation Seminar o PIDOS. So dito sa PIDOS, ipinapaliwanag dito kung ano yung mga dapat gawin at yung mga hindi dapat gawin bilang isang OFW habang nasa ibang bansa, habang nagtatrabaho sa ibang bansa, habang nakatira sa ibang bansa. Pinapaliwanag dito kung ano yung mga dapat gawin at yung mga hindi dapat gawin bilang isang OFW. Kailangan sumunod sa mga patakaran sa bansa na pupuntahan, kung ano yung batas doon na dapat sundin at yung mga ipinagbabawal na hindi dapat gawin. At pinapaliwanag din sa PIDOS yung mga nagiging kalagayan ng OFW o yung mga nagiging karanasan ng isang OFW habang nasa ibang bansa. Kasi bilang isang OFW, maraming hirap ang dinaranas, maraming pagtitiis, sakripisyo, minsan nagiging dahilan anxiety, depression, stress, yon kasama yun sa buhay OFW. So pinapaliwanag sa PIDOS kung paano labanan yung mga bagay na ganon. At higit sa lahat, pinapaliwanag din sa PIDOS, pinapaalalahanan ang mga OFW na bago umalis ng bansang Pilipinas na iwasan yung mga bagay na hindi dapat gawin. Katulad halimbawa ng pag-iingay sa accommodation. Yung sobrang pag-iingay kasi minsan maraming nangyayari doon na reklamo ng mga kapitbahay. Yung pag-iinom, pagkakanta sa labas ng bahay o kung ano yung mga bagay na ginagawa sa Pilipinas. Sa ibang bansa kasi hindi pwede yung mga ganon. Katulad nung maglalakad ka sa kalsada ng nakahubad o wala kang suot na damit, tapos sumisigaw-sigaw o dumudura sa kung saan-saan, nagkakalat. Yun yung mga bagay na kagaya ng ganon, pinapaliwanag sa PIDOS. At higit sa lahat, pinapaliwanag din sa PIDOS kung paano mo i-handle o hawakan yung pera na iyong kinikita. Pinapaliwanag din kung paano ang tamang diskarte sa pag-iipon ng pera. At higit sa lahat, yung pagpapadala ng pera sa mga mahal sa buhay, sa asawa, sa anak, sa mga magulang o kapatid. At higit sa lahat, kailangan huwag kalimutan na humingi ng tulong sa mga ahensya ng gobyerno ng Pilipinas na nasa ibang bansa, lalo na sa panahon ng emergency. So yun yung kahalagahan ng PIDOS. Ibig sabihin, pag ikaw ay magpipidos na o nagpidos na, naka-schedule sa PIDOS, ilang araw na lang, ikaw ay aalis na ng bansa. Pupunta ka na sa bansa mong pagtatrabahuan, kung saan man yun. Meron ka ng OEC, Overseas Employment Certificate, kaya naka-schedule ka na sa PIDOS. Pasado ka na sa medical, kaya ikaw ay may PIDOS na. So gano'n no, yung mga requirements, OEC, PIDOS, medical, kailangan may valid passport, contract. So yun yung mga basic. At yung tawag dito, yung i-reschedule ng flight ng employer. Okay? Yun yung October 10, 2025 na aming schedule ng PIDOS. Okay? October 27, 2025. Final briefing sa agency. Ibig sabihin, yung agency namin nagpapaalala sa amin na
ano ba yung dapat gawin at yung mga hindi dapat gawin habang nasa ibang bansa o sa bansa na aming pupuntahan sa Hungary, at kung ano yung dapat na sundin ng mga batas at yung mga hindi dapat gawin para hindi malabag yung mga patakaran ng bansa na aming pupuntahan at ng aming kumpanya na pagtatrabahuan. Okay? So, pinaliwanag rin sa aming agency, yung mga bagay na hindi dapat gawin, katulad ng pag-breach of contract o yung runaway. Kasi bawal nga naman yun. Pinaliwanag rin naman kung ano yung pwedeng mangyari kung sakaling kami ay mag-run away. At kung ano yung mga mangyayari kung kami ay nag-run away, posibleng kami ay maban at hindi na makabalik sa Europe kung ilang taon yon, kasi automatic mare-report sa DMW at sa immigration doon sa bansa na aming pupuntahan. At higit sa lahat, sabi ng agency sa amin, ingatan lang yung mga bagay na dapat ingatan. Ano ba to? Katulad nung mga documents namin bago mag-flight. Dapat ilagay ito sa tamang lagayan upang hindi mawala o mailagay kung saan-saan. Iwasan din yung mga bagay na pwedeng maging dahilan ng mga kaguluhan, katulad sa accommodation, yung sobrang ingay, sobrang abala sa iba. Kailangan maging disiplinado, lalo na sa pagkakalat ng basura. At higit sa lahat, yung mga pakikisama sa mga kasamahan sa trabaho. Dapat ding isagawa yung mga bagay na dapat gawin pag nagtatrabaho na. Sundin yung mga patakaran ng kumpanya at iwasan yung mga paglabag upang sa ganon hindi maging dahilan para masira ang reputasyon ng mga Pilipino. Sinabi rin sa agency yung tungkol sa pagre-renew ng workers permit kung sakaling ito ay malapit nang ma-expire, at kung sakali man na may problema, pinaalala rin sa agency kung sino at kung saan dapat humingi ng tulong in case of emergency. Kung halimbawa naman na nagkasakit, huwag kalimutan gamitin yung mga mga benepisyo katulad ng sick leave, vacation leave, yung mga ganon. Huwag basta-basta absent ng walang paalam. So yun, no, yung mga simpleng bagay na paalala ng agency. At sinabi din sa agency na kung sakali na hindi na magre-renew ng kontrata at ayaw na sa kumpanya, magsabi lang daw sa kanila. Baka sakali magawa nila ng paraan at mailipat sa ibang agency o employer ang aming employment kung sakaling ayaw na namin sa ibang employer nila. At sabi din sa agency, huwag kalimutan yung mga pinag-usapan para sa ganon maging maayos ang pagtatrabaho sa bansa na pupuntahan. Okay, yun yung final briefing namin sa agency. Mga simpleng bagay na paalala, pero importante at mahalaga iyon. Okay? October 28, 2025. Kailangan ko nang magpunta sa NAIA Terminal 1 kasi maaga ang flight namin papunta sa Hungary. At meron din kami stopover muna sa China. So ibig sabihin, kailangan maaga akong magpunta sa
airport upang maiwasan ang stress, panic, at maiwasan ang mataranta para maihanda ko ang dapat kong ihanda na mga gamit at documents bago ang aming flight. Gaya ng aking paliwanag sa aking nakaraang video, bakit kailangan maaga yung OFW sa airport. Kasi simple lang, halimbawa, hindi maiwasan, may traffic. Yun, isa sa mga magiging dahilan para maabala ka doon. O yung halimbawa, yung may bagyo, masama ang panahon, baha, kaya na-stranded ka sa biyahe, yun, magiging dahilan din yun para ma-delay yung pagpunta mo sa airport. So para maiwasan ng lahat ng mga problema at abala, kailangan maaga sa airport. Bakit kailangan maaga sa airport? Para ma-double check yung tamang timbang ng bagahe. Kasi maraming airlines o lahat ng airlines, yung iba sumusunod talaga sa tamang timbang lang ng bagahe. Kung halimbawang 23 kilos yung bagahe, kailangan hindi sosobra doon. Pero meron din namang mga airlines na kahit sobra ng 1 kilo, okay lang, pinapayagan. Kailangan ihanda rin yung documents. Ano ba yung mga documents na dapat ihanda? Passport, plane ticket, OEC, visa, PIDOS, medical certificate, contract. Minsan may interview pa sa immigration. So para maiwasan yung mataranta at panic, stress, kailangan nakahanda pagpunta sa airport at ma-relax. Kiluhin yung tamang timbang ng bagahe para kung halimbawang sobra, may pagkakataon pa, may oras pa para ito ay iayos para makuha ang tamang timbang. Okay, ganun yung dahilan kung bakit kailangan maaga sa airport ang OFW para hindi maiwasan ang mga problema na dapat maiwasan. Kasi minsan sa sobrang excited o normal yun, no? Excited pag pupunta na sa ibang bansa. Natural lang yun, hindi maiwasan yung mga bagay na katulad nun, simple lang, yung sobra sa timbang yung bagahe, kailangan bawasan yon, kailangan yung sakto lang talaga. Okay? So, yun nga, no, napaliwanag ko sa nakaraan kong video, kailangan ready, handa pagpunta sa airport para relax at ingatan yung mga documents na dapat ingatan at yung mga bagahe na dapat dadalhin, ingatan din. Okay? October 29, 2025, ang araw ng aming flight at 6:20 AM NAIA Terminal 1 to Beijing, China. Ang biyahe ay 5 hours at stopover muna kami ng 16 hours sa airport sa Beijing, China. Habang waiting ng flight namin papunta sa Hungary at hindi pa kasama yun, mahabang pila sa China immigration para sa documentation at arrival stamp sa passport saka pag-check sa mga hand carry, baggage at iba pang personal na gamit for security reasons. Okay, so ganun, no? Ang aming flight mula Manila hanggang Beijing, China ay 5 hours. Pero pagdating namin sa China, sa Beijing, meron kaming 16 hours na layover o dun muna kami sa airport. Maghihintay ng 16 na oras bago kami magbiyahe papunta sa Budapest, Hungary. So, ganun, okay lang. Kasi yun yung nakalagay sa aming ticket at pero kahit na matagal yung paghihintay namin, okay lang. Maganda naman sa airport ng China eh. May maganda naman na relax doon.
makatulog, makapagpahinga muna saglit, kahit medyo may kamahalan yung mga bilihin. Yun nga lang, walang internet wifi na hindi basta-basta makakonect sa China. Mahirap, mahigpit yung kanilang security doon pagdating sa kanilang internet. Pero kahit paano, okay lang, at least maganda naman nakarating ng China kahit sa airport lang. Yun nga, no, yung immigration, no, pagdating sa immigration, medyo mahigpit sila sa mga pag-check sa mga baggage at personal na gamit. Ganun talaga pag nasa ibang bansa na. Gaya sa Pilipinas, bago umalis ng bansang Pilipinas papunta sa ibang bansa, mahigpit din sa immigration. Kaya ganun din sa ibang bansa. Ang kaibahan nga lang, siyempre, medyo mahirap makipag-usap kasi hindi naman lahat marunong at magaling mag-English. Katulad din natin, hindi naman tayo fluent sa English. Kaya para maiwasan yung mga problema at yung abala, maging handa lang tayo sa mga katulad nun, pag-check ng mga bagahe natin. Kung may itatanong, yun lang, sagutin lang natin ng maayos. Huwag na tayo makipagtalo para maiwasan yung problema. Sundin lang natin kung ano yung mga instruction nila. Okay? So, ganun lang yung aming pagbiyahe. Philippines to China. Connecting flight kasi yun eh. Pagka pabiyahe kang Europe, meron connecting flight. Okay? October 30, 2025. Ang araw ng flight namin, 2:55 AM. Madaling araw. China to Budapest. Beijing, China to Budapest, Hungary. At ang haba ng biyahe ay 11 hours. At hindi pa kasama yung mahabang paghihintay para makuha ang mga bagahe. At yung tagal sa immigration para sa arrival, stamp sa passport at documentation bago makalabas sa Hungary Airport. Okay, yun yung aming biyahe. Mula sa Beijing, China, papunta sa Hungary ay 11 hours. Tapos mahaba pa yung pila sa immigration. Yung mga bagahe namin, matagal, mga ilang minuto rin yon bago makuha. Tapos, ang haba pa ng pila, no, bago makalabas sa Hungary Airport. Pero bago makalabas sa Hungary Airport, minsan, no, may final check pa doon sa security kung ano yung mga laman ng bagahe na yun. Minsan kasi may nag-i-scan doon eh. Kaya ganon, kailangan pagka na-scan yun at may gusto silang makita, yun pa, abala pa, bubuksan mo yung bagahe mo, titignan kung ano yung mga laman nun. Kaya ganon, kaya hindi basta-basta. Kaya dapat, katulad nga ng aking sinabi, no, sa vlog ko kanina, sa mga iba kong video din, no, bakit kailangan maaga ang OFW sa airport? Isa sa dahilan doon ay para maayos ng maigi, maasikaso sa tama na timbang yung bagahe. Para kung ano man yung dapat tanggalin doon, dapat tanggalin na. Kasi katulad yan, okay na sa Pilipinas, no, bago tayo umalis, na-check na, okay na, pasado na. Pero hindi natin alam pagdating sa bansa na pupuntahan natin, i-re-check ulit yon. Kaya ganun. So para maiwasan yung mga abala at problema, i-check natin mabuti. Alisin na yung dapat alisin ng mga bagahe doon. Nung mga laman ng bagahe na yun, no? Para maiwasan kung ano man yung hindi nila dapat na makita pa doon. Minsan kasi kadalasan sobrang sigarilyo o alak, yun eh, yung mga dahilan doon. Kung minsan naman mga imported na mga pabango, yun, yung mga ganon. Kasi may mga i-declare ka niyan eh sa kanilang immigration. Magbabayad ka pa ng tax, malaki yun, malaking bayad pa yun. So para maiwasan ang mga problema at abala,
Kung alam mong mali yung mga ganon, so sobra yung mga dala mo, ayusin mo na. O kaya ayusin mong pagkakalagay, itago mo siya para hindi ka agad basta makikita. Okay? 5 oras ang biyahe namin mula sa Hungary Airport papunta sa aming agency. Kasi yung agency namin dito sa Hungary, sinundo kami doon sa airport. Okay? Kaya 5 oras yung biyahe namin. Malayo kasi, no? Hungary Airport hanggang dito sa Debrecen, sa aming agency. 5 oras yung biyahe. At papunta sa aming accommodation, no? Maraming salamat dahil safe ang aming naging biyahe. At mabait ang aming mga employer. Malaki yung company na aming papasukan. At bagong gawa pa. Kami pa lang ang mga unang Pilipino na magtrabaho doon. At may libreng pagkain din at maganda yung aming accommodation. Libreng wifi, tubig, kuryente at may ilang gamit sa kusina na pwedeng gamitin, mga bago pa. Lahat. Kaya gaya ng sabi ko kanina, no, swertihan talaga pagka nasa abroad. Swertihan ng buhay OFW. Bago yung mga gamit, lahat, no, gaya ng kama, unan, kumot, lamesa at upuan, cabinet, saka meron din washing machine at lutuan na electronics, dipindot. Sobrang thank you talaga. Kaya sa buhay OFW talaga, hindi lahat swerte. Hindi lahat pare-pares ng kapalaran pagka OFW. Iba-ibang kapalaran ng OFW talaga. May siniswerte, may minamalas, merong nakakatapos ng kontrata, merong hindi nakakatapos ng kontrata. Iba-ibang kapalaran ng OFW. Kaya sabi ko nga, no, buhay OFW, mahirap na masarap, masaya na malungkot. Ganun ang buhay OFW. Okay? Okay? Ganito lang ang aking naging kapalaran o naranasan sa pag-apply sa Hungary. Medyo mahirap din. Madami overthinking at stress sa paghihintay. At may kasama din anxiety at depression. Kasi siyempre walang pera eh. Maghihintay pa ng matagal. Pagka dumating ng hinihintay, yung panggastos naman ang isa sa mga magiging problema ko noon. Yung paano ko makakabili o may pamasahe ba ako, pambili ng dapat bilihin, ng mga dapat kong dalahin. Ay, mga ganong bagay lang. Pero siyempre, kailangan maging matatag. Siyempre, buhay OFW, kailangan matatag ka eh. Matibay ka, di ba? Kailangan mahaba yung pasensya mo, mga ganon. At para labanan ang lahat ng yan, dahil sa ibang bansa ay hindi pwede ang mahina ang loob. Ganon talaga. Kailangan pag nasa ibang bansa ka, malakas ang loob mo. Kasi marami kang mararanasan sa ibang bansa. Yung mga bagay na hindi mo inaasahan sa ibang bansa, yan, mararanasan mo. Akala mo okay, pero hindi pala. Kaya kailangan matibay ka. Matibay ang loob mo, malakas ang loob mo. Hindi pwedeng mahina ang loob mo pag nasa ibang bansa ka, okay? At dapat kasama din lagi ang prayer. Laging magdadasal. Laging magpasalamat sa Panginoon, humingi ng gabay sa Kanya, lakasan ng loob, yung mga ganun. Kailangan palagi tayong magpapasalamat sa ating Panginoon. Magpapasalamat sa mga blessing, mga biyaya, sa mga pagkakataon na meron tayo ngayon.
yung meron tayo ngayon na hinahangad ng iba, di ba? Yung mga ganung bagay. Kaya maraming salamat talaga. Bilang OFW, talagang malaking pagkakataon no, na opportunity upang maging mabuti ang kabuhayan. Makatulong sa pamilya, di ba? Yung mga ganun. Okay? Kaya ang aking payo sa inyo, lalo kayo ay mga bata pa, ay samantalahin nyo ang mga pagkakataon na meron kayo ngayon. Kasi hindi natin alam ang magandang kapalaran at kinabukasan na meron palang naghihintay sa inyo. Dahil madaming magandang opportunities ngayon. Basta magtiwala at maniwala lang kayo na kaya nyo yan. At higit sa lahat ay ingatan nyo din ang inyong sariling kalusugan. Kasi mahirap ang may sakit at bawal ang may sakit. Lalo na kapag ikaw ay nag-a-apply at gusto mo magtrabaho bilang OFW. Ingatan mo yung sarili mo. Bawal ang may sakit. Kasi mahigpit ang medical eh. Di ba? Para hindi masayang yung gastos, pagod at hirap mo sa pag-a-apply, ingatan mo yung sarili mo. Okay? Bawal lang may sakit, lalo na pag ikaw ay nag-a-apply sa papunta sa ibang bansa. O kahit na hindi ikaw nag-a-apply papuntang ibang bansa, basta ingatan mo yung sarili mo. Bawal lang may sakit. Kahit na hindi ka mag-a-abroad, di ba? Mahirap yata magkasakit. Okay? Grabe ang pagod at puyat sa biyahe. Kasama din ang magutuman. Pero okay lang, kasama yan sa proseso talaga. Kaya nga ang nagtitiis sa hirap ay may ginhawang hinahangad. Okay? So, ganun talaga. Pag gusto mong guminhawa ang buhay mo, magtiis ka, magtiyaga, may sakripisyo, kailangan lahat, ganun talagang proseso eh. Gusto mong guminhawa ang buhay mo, kailangan ganun talaga, magtitiis ka talaga. Okay? So hanggang sa susunod na kwento ulit at good luck sa lahat ng mga gustong mag-apply sa ibang bansa bilang OFW. God bless you all. Sana nagustuhan nyo yung video na to at sana ay meron kayong natutunan ulit sa aking kwento na ito sa pag-share sa inyo. Okay, hanggang sa susunod ulit.